Mendoza matalino maglaro. Yun ang ano sa kanya. Ako naman malakas. Nung panahon nila Gib, talaga sila Gib, sila Paglunawan, yung mga Pangasinan. Talagang ano lang, tutok lang ha. Sila dinadala ko sa Nagilian. Dala-dala ko yun hanggang magkakalas-kalas, natira na lang. Placido. Yung mga climber? Oo, go. Siya sumusuka. Good afternoon sa ating lahat. Ating makakausap ngayon si Kuya Ruel, ang isang hari ng festahan. So ating makakausap ngayon kung ano nga ba ang totoong buhay ng karera noon kaysa ngayon. Bilang isang hari ng festahan. Malaki ang pagkakaiba kasi nung mga panahon na yon, sa totoo lang, parang nag-aaral ako, hindi lang yung nagbabike lang. Yun ang inumpisahan ko. Kahit sabi mong beginners lang ako, naiiwan nila ako, ang ginagawa ko, kung ano yung oras nila, yun din ang kinukuha ko. Kahit matulin sila, basta ang importante sa akin, makuha ko lang yung oras din nila paghinto. Yun ang nagbigay sa akin ng umpisa na paano ko matuto sa paglalaro ng karera ng bike. So sa mga kriterium dati, dahil siyempre ikaw yung tinaguri ang hari, so ano ba yung mga gameplay mo o paano ka nananalo nun? At sino-sino yung mga nakakalaban mo rin sa mga kriterium nun? Siguro sa tiyaga. Kasi nakikita ko yung sistema ng malalakas. Talaga yung nag-umpisa yung malalakas, doon makikita kung paano ka matuto sa kanila rin. Yan ang isang malaking bagay na nagbigay sa akin ng chance para matutunan ko yung mga galaw sa karera. Kasi ibang karera nung araw, kung ikukumpara ngayon. Mas matulin ngayon, hindi katulad nun, dalawang grupo lang ang talagang maasahan mo makakalaban mo dyan. Yung mga Philippine team. Wala nang ano talaga. So sino-sino yung mga Philippine team dati na mga nakakalaban mo? Pagdating sa kriterium, kaya mo ba silang talunin? Hindi sila masyadong naglalaro sa kriterium kasi bawal sa kanila. Pag oras na nalaman naglaro sila, tinatanggal sila. Yun ang ng Philippine team nung araw. Makakalaro mo lang sila. Siguro yung mga larong lang, hindi big race. Pero siyempre malaking bagay din yung kahit papaano matalo mo sila, ika nga. Parang nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo, bakit mo tinatalo sila. Siyempre ang gagawin mo, pag-aaralan mo rin yung sistema ng galaw nila. Hindi yung ang alam mo lang, babanat ka. Hindi, kailangan yung training mo rin, i-apply mo na rin sa karera. So, Kuya Ruel, bago natin talagang itutuloy yung ating mga tanong, nung unang edad ka nag-umpisa? Siguro sa road bike? O sa road bike? Siguro mga mga 21. Pero dating mountain biker ka din? Hindi talaga ako yung mini racer lang. Yung bike na maliit lang, doon ako nag-umpisa talaga. Doon ka nag-umpisa, din lumipat ka ng... Pero natututo na rin ako sa karera. Nakadayo ko, sinusolo ko, binubuli ako. Pag nag-iisa ka, pinagtutulungan ka, ganun. Pero hindi ko iniintindi yung pagdating sa karera. Iniintindi ko paano yung galawan. Doon ko sila natsatsambahan, ika nga. Sa karera naman, hindi lahat ng magkakampi. Gusto, isa lang ang mananalo. Gusto, naghahangad sila ng panalo talaga. Sila rin. So, yun ang talagang doon ka nakakuha ng pagkakataon na dahil nakita mo rin na kahit marami yung kakampi, nag-aagawan. Oo, nag-aagawan. So, doon ka nakakahanap ng pagkakataon na parang ganito pala yung galaw kapag marami. So, madalas pala sa karera noon, mag-isa ka lang. Oo, nag-iisa ako. Kaya, nung first time, 1984, doon ko na sinubukan mag-road bike. Kasasampa ko lang 2 months sa road bike. Tapos, naglaro na ako sa Punta Grande. Yun ang una kong laro ng Pang-ilan ka nun? Nag-third pa ako. Talagang sabi ko, ba't ganito? Sino-sino yung mga kalaban mo? Andun na sila Igus, yung mga Philippine team. Sino pa? Sila Kuya Pedi, Untalan, halos sila sila Tado, yung mga malalakas. Yung mga malalakas noon? Oo, ng Philippine team. Ang naging sistema, pinipilit ko kay Igus sumabit. Hindi naman ako pinakakalas, talaga lang malakas. Malakas si Igus. So, sino nag-champion sa inyo nun? Si Igus. Pangalawa? Si Tado. Ang sa aming grupo. Pang-ilan ka nun? Nag-third pa ako. Nag-third ka pa. Kaya sabi ko nga gano'n, yung galawan, lahat, wala na naiwan na mga puro sprinter . Kumbaga sa karera, puro sprinter na yung naiwan. Ang choice ko na lang, nakapag-training ako ng
matulin, yun na lang ang laban ko. Siguro mga 2 kilometers o mga 1 kilometers, i-apply ko na yung ano. Kasi pinanunod ko yung galawan eh. Ang ginawa ko, dinala ko lang. Nagsulura sila. Tapos dala uli sa kaliwa, kanan. Pagdating ko sa kanan, walang sumunod. Yun, doon ako tumira. Kaya pasalamat ako. Tuwan-tuwa ako. First time ko naglaro ng ano, ng karera, ng road bike. Nag-third pa ako. Nag-third ka pa at nakakalaban mo yung mga malalakas na sila, sila Oo, Igos. sila Igos. Tado. Si Tado, so malangit na wala na. Okay. So talagang nakakalaban mo kagad yung mga malakas at hindi mo inasahan rin na manalo ka Oo, noon. yun. Pangatlo. So ano yung mga ensayo mo pala noon? Ang ensayo ko karamihan nung puro speed. Speed na maiksi. So hindi pa kayo gumagamit ng mga speedo doon? Walang, Wala ano. pa, wala pa talaga. Pero alam niyo sa sarili niyo na talagang yung speed niyo May matulin. magagamit. At saka ano rin, hindi naman sa karera na kailangan din puro lakas ang gagamitin mo. Hanggat hindi nagkakaabot sa duluhan, may chance. Kumbaga sana malaki yung pag-asa ko. So sa karera para ano yung specialty mo? O sprinter o brake artist? Hindi ko pa nung mga panahon na yon, tingin ko sa sprint. Malakas pa ako sa sprint. Nung kanya lang, yung panayan, hindi ko kaya yung mga panay ng mga malalakas katulad nila Igos, nila Kuya Pedi, malalakas talaga silang pumanay. Pag naka-breakaway, no choice na kayong dumikit pa. Talagang andito na lang kayo sa malaking grupo. Pero pagdating naman sa criterium, talagang hindi ka talaga nila matatalo. Ay, hindi. Iba na yung criterion kasi nung mga panahon na yon, hindi ko na sila masyado nakakalaro. Kumbaga sa ito na yung mga nakakalaro ko na malalakas yung sa criterion pero talagang advantage ako. Kasi masanay. Hindi, pinag-aralan ko lahat yung mga semplang, naranasan ko na lahat yan, hindi naman may iwasan yan. Yung kumurba ka ng alanganin, siyempre hindi mo masasabi. Talagang tatambling ka doon. Talagang tatambling ka. Yun ang doon. Hanggang na perfect ko. Yung ganun sistema, yung mga liko, kanya nagulat nga sila, ba't ang banat ko lagi bago lumiko eh. Pag nauna na ako lumiko, alam mo, ang habol-habol ko na doon, escort na. Escort na talaga ang hinahabol ko kasi yung escort, hindi naman makakaliko ng ganong katulin ng ginagawa ko. So sa mga taon pala nyo, talagang napakaraming mga malalakas pero ikaw talaga yung tinaguriang hari ng pistahan. Pero sinubukan mo mag-try out ng Marlboro doon? Ayun, yan ang pinakamagandang tanong mo. Kasi sinubukan ko, sabi ko, natutuwa ako kasi kung doon mo makikita talaga yung mga sikat na siklista, para bang kahit di ka manalo, ito nakalaro ko to. Pero yung panahon na yon, susubukan ko. Makapasat hindi ako, masaya ako. Kasi hindi naman ako nag-rugby. So ilang araw yon yung tryout nyo? Ang kinukuha sa isang araw, sa dami nyo, 30 piraso lang. Sa dami nyo. So anong ruta yung natatandaan mo pa na unang tryout mo nun? Hindi, dyan sa Antipolo, yung circuit, malupit doon. Marami umayaw doon sa circuit. So, meron ka rin naman kayang natalo noon, siyempre? Ay, hindi, marami. Kasi nung una ko sali dyan, pumasok na ako sa top 20. Top 20 na. Pang ilang tryout mo na pala? Hindi, yung pa lang. Yung una? Oo, yung una. Tapos nung pangalawa, kukuha uli ng 30 para sa final. Nakapasok pa rin ako. Pero nung huli na... Nung talagang final na? Nakapasok, aayaw na ako kasi nga, naplat ako. Sabi niya, pasado ka na. Nagpairam ng gulong. Ayun, tinaga ako. Pasok pa rin ako sa 18 noon, nung trial. Pero, eto na, nung magtutur na. Inisip ko, baka hindi ako tumagal sa tour. Kasi iba ang tour. Sobrang haba ng karera ng mga panahon. Ayun ang niisip mo. Pero kung talagang gusto mo sana, pero nasa isip mo ay mahaba yung karera. Bakit hindi mo ginawa bakit hindi mo nasubukan? Hindi, kasi ang sinubukan ko lang, elimination, hindi naman yung karera talaga. Yun pala yung purpose mo. Para malaman ko kung may lakas talaga ako. Sa ahon. May lakas pala ako sa ahon. Hindi naman pwede araw-araw. Biro mo, nung panahon namin, 200 kilometers ang tinatakbo namin. Tapos sira-sira pa yung kalsada. Ang gamit ko pang mga gulong nun, talagang bahala na. Pero anong gamit mong bike nun? Yung lang, Chromoly lang. Yun yung mga sikat nun, di ba? Chromoly. Hindi siya masyadong in demand, ika nga. Pero yun nga, sabi mo, yung bike na yun, kahit pagod ka, sila yung mas gusto pa.
Oo, kumbaga sa ano, Merong pangdulo, dadalhin oo, ka. dadalhin ka. Pero sa tour, hindi ko na inisip na ano, halimbawa, makalap, hindi ko na inisip. Kasi nung una ko sali noong 1984, ang ginawa ko, hindi ako tatagal. Tapos 1985, may trial. Sabi ko, ayaw ko muna kasi iba yung pakiramdam ko. Dito lang sa piyesta, mas malaki yung kikitain ko kasi doon sa tour, hindi ka na makakalap dahil lalakas. Eh dito sa piyesta, puta na, kahit 3 karerang bunuin ko, kayang-kaya kong kumita rito. Yun- Yun ang naging basehan ko. Yun ang ibig sabihin, ang nasa isip mo nun, pera. Oh, pera pa rin. Pera Kasi, pa rin siyempre lahat naman tayo nag-iisip ng pera. Pero kung sakaling sinubukan mo na pumasok talaga ng tour, ano kaya nun? tingin ko, hanggang doon lang ako. Tatapos lang pero walang mangyayari. Hindi ka makakuha ng lap Ang talaga. ginawa ko, nung nag-tour ako, parang nag-aral ako. Yung inobserbahan ko, yung tolin ng tour talaga. Sabi ko, iba. Kung ito matututunan ko, mai-apply ko sa piyestahan. Yun ang pumasok sa utak ko. At saka pinagbabasehan ko, mataas yung value ng pera, malaki rin yung kinikita ko sa piyestahan. Eh, dito lang ako sa piyestahan. Eh, sa tour, araw-araw ka tatakbo, hindi ka nakakasiguro kung aabot ka sa finish line, kung sumemplang ka. Yun pala yung nagiging Oo, ano yung mo naging rin. purpose. So sa mga sila Placido Valdez, nakakalaban mo rin yan. Nakakalaban ko na Sa sila. mga criterium. Oo, nakakalaro ko sila Placido. Sino- Kaso, si Placido, focus talaga sa tour. Eh, hindi naman masyado naglalaro ng criterium yan. Si La Placido. Kasi siyempre, sila yung mga malaking team. Ikaw, madalas ay solo. Solo lang ako. So, anong maibabahagi mo rin sa mga nag-uumpisa mag-bike, nangangarap din? Dahil siyempre, lahat naman ng nag-uumpisa, talagang humahanap sila ng experience din kung paano. Siguro kung nakagawa ko ng libro. May libro! O itatago ko lang. Kasi Ayun, baka oh. may makabasa Baka may isang kay Bustoyo. Hindi, si Sir, may ano nga, yung mga laro-laro namin nung ano nga. May booklet, gano'n? Oo, may booklet din si May Sir. booklet pa, may checklist. Nung mga panahon na yon, talagang So, ibig sabihin yung mga laro mo noon, recorded pala, nakasulat. Oo, nakasulat yun. Pero ginawa ko, sinunod ko, baka may makatuklas mapapag-aralan. Hindi lahat. Kasi iba na ngayon high-tech na, ika nga. Andiyan na yung mga roller. Nung panahon namin, pinaka-roller ko, nakatutok ako sa Motor. sa sasakyan sa bus. At saka kung tumutok ako, hindi yung tutok talaga. May distansya. Hindi yung Talagang nakadikit yung gulong, hindi, gano'n. may ito, ganun kalayo ang tutok ko. Sa pader na yan. Hindi talaga ako tumututok. Kaya yung paniis ko, ibang klase. Tapos, yung sa tour naman, kung pagbabasihan mo, kala mo mabagal, pero naranasan ko yun. Lagi lang ako nasa likod. Kasi siyempre, nag-a-adjust ka din dahil nag-a-adjust hindi ka nga sanay sa road. Kumbaga, sanay ka doon sa paikot lang. Siguro, darating yung panahon, kung makuha ko na yung sistema ng karera. Ayan na, andyan na, naging domestic ako ni Dolosa. Tinanong ako nung manager niya. Anong taon yon? 92. Anong team kayo nun? Southern Tagalog. Saan kayo lumaban? Saan kayo? Tour Plus na. Tour of Malboro Luzon. na yun. Yun na yun. Oo. So, ikaw yung domestic ni Dolosa. Tapos, nagkausap naman kami nung manager, ano ba, kaya mo pag-champion ni si Dolosa? Sabi ko, ma'am, kaya. Kasi iba na. Kumbaga sa may kumpiyansa na ako sa sarili ko. Naging domestic niya ako. Grabe nga akong magdala Siya sumusuko nung mga panahon na yun. Hindi ko yun malakas si Dolosa, matalino maglaro. Yun ang sa kanya. Ako naman malakas. Nung panahon ni Lagib, talaga, sila Gib, sila Paglunawan, yung mga Pangasinan. Talagang lang, tutok lang Sila dinadala ko sa Nagilian. Dala-dala ko yun. Hanggang magkakalas-kalas, natira na lang. Placido. Yung mga climber? Oo. Gusaldo, Espirito. 4 na lang kami natira. Bumitaw na lang ako yung tinatawag nilang acetylene. Yun na yung... Malupit yun. Malupit yung acetylene. Doon ako bumitaw. Pero ikaw yung domestic sa kanila? Talagang ang coach namin nun, si Kuya Bebe, Bakunawa, ng mga panahon na yun. Kaya sabi ko gano'n, iba yung panahon ngayon, kung ikukumpara sa panahon namin. Ano bang malakas na siklista nung panahon namin o nung panahon ngayon? So, yun natin masasagot dyan. Ikaw yung tatanungin natin ngayon.
Dahil siyempre nakikita mo rin naman yung mga galawan. siklista nga galawan. So kung i-compare mo, anong mas malakas nung mga siklista noon o ngayon? Ano, kasi iba ngayong grupo-grupo na eh. Kung ikukumpara nun eh. Nung, So ibig sabihin dati parang kanya-kanya. Pero may, Oo, may team naman, di ba? hindi nga, kahit sabi mo may team, iba yung galawan nun eh. Ang galawan nun, kung ikukumpara, maliban lang sa team talagang gusto ang team ang ipanalo. Yun ang nakikita ko. Pero pag walang ganun sistema, kanya-kanyang lipat, kahit malakas yung tao, hindi makukuha ang team. Yung, Sumbaga parang sinasabi mo na halimbawa dumayo dito yung mga taga-ibang bansa, dapat pala Pilipinas magtulungan. Oo. Parang ganon. ang nangyayari kasi hindi eh. Ibang yabang ng Pinoy, alam mo naman, pag may mga kalabang foreigner, eh. Gusto nila mauna eh. Hanggang bandang huli, wala na. Naubos. Kaya hindi sa pag-ano una kong dayo sa Thailand, ayan mga foreigner na yung kalabang ko 19, ano ba yun? 1996. Siyempre, pagdating naman sa mga, hindi naman ako katulad ng iba na mamalahibo pag dating sa mga ganyan, mga puti. So saan kayo madalas nagkakarera dati? Nung mga panahon nyo na criterium rin? Ay, hindi. Dito sa Maynila. Tapos dumadayo ako ng Cuenca, Balayan, Batangas. Ang hindi ko lang nadayo yung Pangasinan kasi noong mga panahon ng kalakasan namin, dalawa lang kami dadayo. Sasabihin, bawal daw akong Manila boy. Hindi ka makapunta-punta dyan sa Pangasinan. Sa Pangasinan. Dahil siyempre, andun yung mga malalakas din. Dito naman sa Maynila. So, sino-sino yung mga nakakalaban mo rito dati? Sila Enrique Domingo, sila... Yan ang madalas kong makalaro, sila Enrique Domingo. Tapos sila... Marami, hindi ko na matandaan. Hindi mo na matandaan nun? Mga Philippine team. Kasi sa Philippine team, Pero sa Philippine team, pagdating sa criterium, talagang medyo angat tayo dyan. kumbaga lamang ka talaga. Oo, nakakalamang tayo. Pero pagdating sa road race, iwan ka rin talaga. Ay, hindi naman. Hindi ka maiwan, pero Natatapay pa rin ako. pero- may premyo pa rin. pero talagang nahirapan ka rin. Kumbaga, inaamin mo dahil hindi ka sanay talaga sa road race. Hindi. Pero pag maiksiyan lang, mga halimbawa 70 kilometers, Ayun. medyo tagilid pa rin sila. Kasi iba talaga yung ensayo mo pala dati. Iba. Speed din yung... Kanya pag napasama na ako sa breakaway, lumalaban akong palitan, sila naman ang ayaw. Ganito lang, ikaw pa tuturuan eh. Turuan ka nila. Hindi ganyan palitan lang. Kaya ako nung nag-tour na ako, marami na ako natutunan dyan. Sabi ko, makakalap din ako. Hindi lang ngayong panahon na to. Sabi kong ganun. Kasi nag-o-observe ako yung lakas ko, kung kaya, gano'n baga sana. Kaya tuwan-tuwa ako, nag-lap-winner ako sa San Juan. Tapos sabi gano'n, wala, binigay lang yan kasi Manila boy yan ang kumuha. Ang totoo ko, alam mo kung saan pa ako galing? Galing pa ako sa third group bago ako napunta doon sa So, yun yung kalaban mo yung mga malakas. Oo, yung nag-third ka. Ayun din. Iba pa yun. Nung nag-third ako, sa ano pa yun? Parting... Anong laro yun sa San Juan? Ay, San Juan, tour na yan, Malbor. Yung nagpangatlo ka? Nagpirsa ko dyan. Ako yung nag-lap winner. Anong laro yan? Olongapo, San Juan, ang lap namin. Hindi na nasundan yun. Pero nag-ano ka pala din? Ikaw yung kumuha? Oo, ako yung kumuha. Kanya isang lap, 2 putok nakuha ko dyan. Dahil yung... Saan kayo galing nun? Galing kami Olongapo. Olongapo to San Juan. Ang layo ng inikot pa Ilang km kayo nun? Ilang kilometro kayo? Nasa 180 kilometers. So Pero yun, breakaway kayo or hindi pa breakaway. remate talaga? Kumbaga sa galing ako sa third group, talagang Hinabol mo. naghabol lang ako. Sabi ko, anong mangyayari sa atin papunta sa ka-team ko? Anong team mo nun? NCR. NCR. Sabi ko, gano'n mangyayari. Sino yung mga kalaban mo rin nun? Hindi, sila Placido, andun din. Yung mga malalakas talaga. Yung mga malalakas na. Tapos may breakaway pa 3 sa harapan. Hindi ko yun expect no. Biro mo galing ka sa third group, ano pa abutin mo yung rota kabisado ko papuntang Angat. Kanya, mga akyat-akyatin yan. Siyempre, pag ikaw, hindi mo kabisado yan, medyo laylo ka. Ako tuloy-tuloy ang habol. So ikaw galing ka ng galing ka ng third group. Third group. Pagdating sa San Juan, Hindi, pagdating pa ng Lagro, doon na ako
dumikit unti-unti na. Hanggang pagdating ng batasan, doon na ako bumanat. Nakawala ako. Kasama ko si Celeste. Si Celeste. Celeste Boy. Oh, taga Pangasinan yun ang kasama ko. Tapos sabi ko sa kanya, pagkakataon na, pero hindi ko iniisip na yung salap. Hindi ko iniisip. Anong stage yon ng tour? Ano na Yung nakuha mo yung lap? Ano kami? 21 lap kami. Anong stage kaya yon? Yung... Siguro may natitira pang 4 laps sa amin. Kanya nung tumira ako, sabi kong gano'n, hindi ko iniisip kay hindi ako makalap. Basta Makatapos lang. makatapos. Paano? Per second na yung labanan Ang ginawa ko, sabi ko, pumalit ka naman kahit ayaw talagang patay ka sa akin. Pati sa may kubaw, may mga bakal-bakal doon. Doon mo dinaan. Hindi, ginawa ko. Pinatalong ko siya nakatutok. Maya-maya paglikot namin ng Santulang Krami. San Juan na yun Narinig ko na lang, psst, 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 sabi ko. Ayun, flat na pala. Oh, flat na. Ang ginawa ko, dahan-dahan lang ako. Siyempre, huwag kang masyadong Pagliko ng Santulang, nakaliko ako, buko 70, 80. Kasi medyo lusog yun lusog Tapos na yun. may akyatin Nagulat nga sila, ba't nag-iisa na lang ang dumating sa finish na yun? Tuwan-tuwa tatay. So yun ang talagang hindi mo makakalimutan. Oo, hindi. Kahit nasa third group ka, kaya mo pa rin dinikit yung sarili mo. Yung sarili. At ikaw pa yung nanalo. Hindi kasi ang pinagbasihan namin pa rin nila noong mga panahon ang lap namin, meron kasi malupit din yung nagabol Anong kami. taon yun? 93. Tour ng Pilipinas. Tour ng Pilipinas. Ang nagbigay sa akin ng dyan, yun nagabol kami nila Gib sa Sila Gib nun, kalaban nyo pa nun? pero ibang team yun, may may batis ka. Nagabol kami papuntang Lawag. Galing kami ng San Fernando to Lawag. Ang pinil. Sabi ni Gib sa akin, well, tulungan mo naman ako kahit pa paano. Di, siyempre, andun yung momentum ng sipa ko, yung lakas ko, andun, hindi nagbago. Natanaw namin yung first group, nabuhayan ako na loob. Sabi ko, puta, eto na yung sabi ko, yung chance ko na baka sakali na makalap. Ang ginawa ko, ang plano ko, pagdikit dito, hindi ako titira dire-diretso ko. So, sino naghabol doon para tulong-tulong kayo? Oo, nagtulong-tulong na rin kami. Pagdikit namin, gano'n, dire-diretso ko. Hindi ko alam, may breakaway na pala isa. Nagkatanawa na lang kami sa tulay na nanalawag. May tulay doon na, bago doon. Yun, kaso wala pag gano'n, finish line na. Pero sabi ko, kung may 3 kilometro, aabot pa ako kasi matulin yung dating. Sabi ko, yun ang nag-second ako. Pero nakakita akong bulala ako, totoo rin pala yun. Nag-request ako. Siguro makakalap ako. Nakita ko, bigyan ako pa. Ayun, yung San Juan na nga. Yung nakuha ko na yun. Yun na nakuha mo yung lap nun. Sino yung pangalawa nun? Hindi ko na matandaan. Hindi mo na matandaan. Hindi ko na matandaan. So, anong mensahe mo naman sa mga siklista ngayon na talagang nagsusumikap din na para lumakas? Ang payo ko lang sa kanila, yung disiplina sa katawan na yan number 1 sa lahat. Hindi na mahabang panahon na malakas tayo, may kanya-kanya tayo specialty. Kahit sabi mo may foreigner na kalaban, gamitin nyo yung isip nyo. Hindi yung ilang beses na nangyayari yan, dumayong foreigner dito, sila nananalo. Huwag yung kayong ginagamit ng mga dayuhan. Kasi kadalasan, hindi may iwasan sa inyo nagpapasiklaba sa karera. Sila yung gamitin nyo. Kasi walang kayang talunin Kasi nag-ensayo naman kayo. Huwag lang kayo magiging aggressive pag malayo pa ang karera. Sumama lang kayo sa agos. Yan ang pinaka-the best tactic. Tapos gagamitin mo na yung lalakas mo. Kung saan ka malakas, sa ahon, doon mo gamitin. Sa patag, useless ang patag, madaling magabula sa patag. Yung ahon ang importante ko, yun ang talaga doon ka nakaprepare sa ahon. Yan ang pag-aaralan ng mga siklista. Maraming malalakas dito na Pilipino. Hindi lang isip ang ginagamit kasi puro lakas. Pero the best ang nakita ko talagang magandang maglaro sa lahat dito. Sino yun? Warren Dabadilla. Si Warren. Kahit sabi mo maliit siya, talagang nakita ko talagang powerful siya maglaro. Doon ko siya kahit nag-iisa, ika nga. Kumbaga, baka nakakuha rin ng
ano sa'yo, talagang technique. Hindi natin masabi kasi nakalaro ko rin sila nung araw eh. Nakakalaro ko rin. Hindi na mawawala yan eh. Hindi na mawawala yung mga ganyang kukuha ng technique. Eh, tayo naman pasalamat. Biro mo, 68 na. Oh, 68 ka na, di ba? Ilang taong ka nag-umpisa? Malakas pa rin tayo. Ilang taong ka nag-umpisa? 21. 21. So, ibig sabihin, baka may birtod ka dyan, baka pahingi, baka sakaling Hindi. lumakas din ako. Eh, hindi na kita mabibigyan kasi matuling ka eh. Nakasakay ka sa motor. So, thank you kay Kuya Ruel Hindra, ng isa sa pinakamalakas sa kriterium na kung saan ay napakahirap din talunin. At saka, nag-try din siya na try out ng Marlboro Tour, pero talagang try out lang. Dahil sabi niya, baka hindi daw niya kakayanin yung haba ng karera. Hindi, pinangarap pa rin. Bago hindi na mag-tour, makalakman lang. Ayun. Eh, yun ang pangarap ko talaga. Di baling hindi ko na matuloy. Yung international. Ayun. Wala, dun na talaga. So sa taon mo ngayon, masaya ka naman sa narating mo Oo, kahit masaya. hindi mo talaga nasubukan yung tour o talagang Mga international. international. Dahil Abroad naman. Abroad ka Kaya naman. pasalamat tayo kay Sir Alex kasi yan the best na sumusuporta sa atin. Matanda na tayo. Yung mga siklista, hindi niya napapabayaan. Yung buong pamilya niya, nakakasalamuhan na rin ng mga siklista. Kanya pasalamat po tayo ng malaki kay Sir Alex. Yun lang po. Maraming pasalamat sa inyo. Ayun!